Hello po mga ka-farmers, welcome po ulit dito sa ating channel. So bali update ngayon mga ka-farmers dito sa aking talong na Calexto F1. So bali ika 45 days na po simula po na inilipat tanim. So ayun mga ka-farmers, no, bali naka first selection na po ako dito nung nakaraang araw. So mahigit 1 kilo lang yun mga ka-farmers, no. Dahil hindi po kasi pantay ito mga farmers yung mga punla ko dati na itinanim. So merong maliliit at merong malalaki. So tulad po nito, ayan, kakaano niya lang po mga farmers, no. Parang ngayon pa lang po siya namumulaklak. So yung iba naman ay meron na pong bunga. So ayan, tulad po niyan mga farmers, so kaya kaunti pa lang po yung naging first selection ko. So sa next ito, second selection or second harvest ay sa Martes. So linggo pa lang kasi ngayon. So siguro medyo magkakaroon na rin siya ng marami-raming bunga. So bali doon pa to dadami yung mga bunga kapag aabot na tayo sa panglimang harvest mga ka-farmers. So ngayon pa lang kasi meron na rin po siyang malalaking bunga. So meron pa akong napansin dito. Yan, ito po. Yan, ito siya mga farmers. So yan, malaki na. So pwede na rin to sanang pitasin. So siguro lalaki pa talaga to hanggang Martes. So at di na rin to dito maiwasan mga farmers yung shoot borer at saka fruit borer, no. Pero ngayong ngayong hapon, so isang talbos lang talaga yung nakita ko. So di po tulad yung nakarang araw, ang dami. So halos kada plat. So meron akong kinukuhang talbos na lanta. So meron na po yung uod, no. So meron na po siyang shoot borer. So marami din po itong mga ka-farmers yung ang bakante o maraming namatay. So timing din po kasi na wala akong pampalit na namatay po dati dahil po sa sobrang ulan. So tulad po yan mga ka-farmers, yung mga butas-butas na yan, no. So 3 puno sana yan dyan magkasunod-sunod, meron doon, ayan. So marami siyang bungi-bungi. So pwede ko pa naman to tamnan, pero alanganin na. Dahil meron na po ako dong punla. So ngayong araw nga sana ako magtatanim o ngayong hapon, kaso sobrang lagkit po ng lupa dun sa pagtatamnan ko. Kaya isang linya lang po kanina yung pinagtamnan ko mga ka-farmers. So dahil umulan po kanina dito ng malakas, pero hindi naman siya tumagal, no. Kaya naging malagkit po yung lupa. So dumidikit po sa kamay ko mga farmers kapag magtanim po ako dun sa So bali mamaya pupuntahan ko po yun. So iikot ko lang po kayo dito sa aking talong ngayon na namumunga na po. So hinati-hati ko rin kasi mga farmers yung time ko. Tulad po nito, nagdamo pa ako ngayong hapon. So malapit na rin po kasing gumabi kasi malapit na rin mag alas 6. So malapit na dumilim. So kaya medyo malinis siya mga farmers at wala akong mapapansin, wala siyang dahon sa baba. Dahil sinasabay ko nila rin sa pagtanggal ng mga dahon niya, o hindi naman na magulang na. So yung sa pinakababa yung dahon mga farmers, so tulad po nito, tinatanggal ko na rin para mag-spray ako. So hindi ako mahirapan sa pag-spray. Kasi karamihan sa ilalim ng dahon nagtatago yung mga insekto. So kapag malinis po sa baba, madali na po tayong makapag-spray. Kasi yung ito po sa akin mga farmers, hindi po kasi tuway proning. So hindi po kasi ako nagpo-proning, kaya kailangan din na malinis yung baba niya. Tanggalin ko na rin po yung malalapad yung dahon. So ito pa mga farmers yung hindi ko nadamuhan, na yung mapapansin nyo. Kasi napag-spray ako dito dati ng herbicide, halos sa gitna lang talaga. So hindi ko lang masyadong dinikit yung pag-spray ko dahil mababa pa po to kasi dati. Kaya pag natamaan po kasi yung talbos niya or dahon, so mamatay, o kaya di sayang din.
Ayan mga farmers, hindi naman pala siya mamamatay kasi contact lang naman yung in-spray ko dito, yung parang madidili yung kanyang paglaki. So inunti-unti ko lang to mga farmers sa pagdadamo. So yun lang talaga, malaki talaga yung tulong ng plastic mulch, kasi kung hindi ako gumamit ng plastic mulch talagang wala na hindi na to makikita yung talong dito, talagang puro na damo. Ayan mga farmers, so yung dito banda marami talagang namatay. So tulad nito, ayan, wala na yung tanim, 1, 2, 3, 4, apat, tapos may nabuhay dito, meron naman to ditong patay, and marami talaga mga farmers, no. Kaya pag naubos ko na to sa pag damo, bibilangin ko na po to lahat mga farmers, no. Madali lang naman to bilangin dahil 8 at kalahating plat lang naman. So dito naman mga farmers sa aking sili, so hindi ko na rin po ito na-i-update. So medyo malalaki na rin po sila mga farmers, no. So bali bukas mag-aabono ulit ako dito. At ayan, grabe mga farmers yung damo, parang inabunuhan. Sobrang kapal. So inuunti-unti ko rin po yung tinatanggal. So bali sa gilid lang po ng plastic mulch. Kasi ang plano ko dito ay mag-i-spray din ako ng herbicide sa banda gitna niya. So sa gilid lang talaga, para tatanggalin ko po yung sa pinakagilid, yung damo, bubunutin lang. So tuwing gabi ko naman yung tinitira mga farmers, nung ginagamitan ko lang ng flashlight. Yun lang, ngayon hindi na ako makapagdamo dito kasi umulan, so malagkit po yan dyan. Pero subukan ko pa rin mamaya, no. So ayan mga farmers, no. Lahat-lahat na i-update. So dito rin sa aking ampalaya, so hindi ko na rin po ito inabunuhan mga farmers, no, dahil grabe, na rin, tingin ko kasi grabe na yung yung punggos. Ayan, pansin nyo mga farmers, so pang patay na po talaga siya, pero may mga bunga pang makukuha. Ayan, no, ito tulad po nito mga farmers, so okay pa yung bunga niya. Ayan, may mapipitas pa ko ulit dito sa Martes. Pero tinitingnan ko lang muna to kung kasi parang may napapansin ako mga farmers, nagiging okay yung kanyang mga talbos. Pag tuloy-tuloy, saka ko na ulit ito bunuhan. So nag-spray ako dito kasi last spray ko na dito yung Privaton. So hindi na po yun naulit, no. Nag-spray lang talaga ako para sa uod. So ayan, ito po yung isang area ko mga farmers, no. So kanina ko to pinaararo sa traktor o pinakultivate ko. So ito po kasi dating tinamnan ko ng kalabasa at saka sweet corn, ganun din po dito, kalabasa. Yung dati ko rin pa itong pinagtamnan ng dating kalextong F1. So nung nakaraang taon, so hindi ko lang sinira yung plat niya, hindi ko tinanggal yung yung plastic mulch, tinamnan ko ng kalabasa. So wala na, na-harvest ko na rin, so sabay pinaararo. So pinaararo ko kagad dahil magsasarado na yung daanan, dahil may mais na po yan dyan hanggang doon. So mga tubo naman yan dyan sa iba. So ito po yung mga farmers yung sinasabi kong yung tatamnan ko kanina sana, kaya lang hindi ko na itinuloy. So isang plat lang yan, no? Isang linya, and may tanim na po siyang talong mga farmers, no. So dito sa kabila wala. So bali 8 plat po ito. So bali 8 rin yun, 8 tree rin yung itatanim ko. Kaso binilang ko kasi yung butas nito, mahigit 60 kapuno kung matatamnan. So 8. So kailangan ko rin magdagdag dito ulit mga farmers sa taas. Ayan. Yan, kaya magdugtong ulit ako ng plat. Tapos may natira pa kasi ako doon na punla ng sili. So dudugtungan ko to ng talong hanggang saan yung aabot yung punla ko. Yung kasunod naman dito ay yung na lang, sili. So dito ko na itatanim. Dahil doon sa may pinagtamnan ko ng sili, na yun, napuno na, no. So hindi naman pwede na sirain ko po yung palaya ko, dahil kakatubo lang po ng itinanim ko. So ito, update ko na rin sa inyo mga farmers yung ampalaya ko na itaninim. So
Nung 6 ko po kasi yan itinanim, so 12 na yan, so magsi 6 days na. At tumubo na rin po mga ka-farmers yung tanim kong sitaw. Ayan. Yan. Ayan, tubo na po siya. So yan rin ang magsisilbing bakod dito. So ito yung pinaka-bakod niya, paikot. So ito mga ka-farmers, ito yung dito yung tanim kong ampalaya. Yan. Pero maliliit pa talaga siya mga ka-farmers dahil pang ano, ayan. Yan po siya. Ayan. So ano to, Galaxy Max F1 pa rin mga ka-farmers, no. Tapos yung ano kasi nakulang yung binhi ko, dinugtungan ko na lang po siya ng Mestiza F1. So yung mga gilid-gilid na po itong mga damo mga ka-farmers, so aararuin ko pa po ito para pwede pa po pagtamnan ng pechay. Andun pa sa kabila Tapos yung may makikita kayong green nyo na yan mga farmers na parang ano, kala mo palay, puro damo po yan. So pinararo ko rin kasi dati yan sa tractor, tapos ay sa tractor pinakultivate ko. So, ayan na naman yung nangyari dyan, nagkukulay green. Grabe talaga, ang bilis po tumaba yung mga damo dito sa amin mga farmers, no. Kaya talagang gumagamit talaga ako ng plastic mulch sa aking mga tanim. Kung hindi, talagang balot sa damo. Kasi naranasan ko na rin po yan dati dito mga ka-farmers, no, na nagtanim ako ng talong na walang plastic mulch. Talagang ano, puno talaga ng damo. So kahit bunutin, so may tutubo pa rin na iba. Kaya kailangan talaga na gagamit ako ng plastic mulch. So ayan bali hanggang dito na lang mga ka-farmers, no. So medyo matagal-tagal, mga ilang araw na wala ulit akong update dahil super busy po talaga dito mga ka-farmers sa farm. So ayan dito na lang po. Maraming salamat po sa lahat-lahat na sumusuporta po dito sa aking channel. So God bless po sa lahat at saka happy farming.